Bakit ba minsan napakagulo ng iyong buhay? Ito ay dahil hindi mo alam hawakan ito. At nagdidepende ang ayos o gulo ng ating buhay sa pakikitungo natin sa ibang tao. The proper management of our life depends on how we properly relate with other people. At kung pagninilayan niyo po itong kwento ng mga talento, tinuturuan tayo ng Panginoon na meron 3 klaseng tao sa ating buhay. At kung alam mo silang pakitunguhan, magiging maayos, magiging mabunga ang iyong pamumuhay. Who are these 3 persons that we meet in our life? The first one are the haters, mga taong ayaw sa atin. The second one are the indifferent, yung mga walang pakialam sa atin. And the third one are the concerned, those who have compassion for us. Yun yung iniisip ang ating kapakanan, iniisip ang ating kabutihan, mga taong nagmamahal sa atin. Ang tanong, paano mo pakikitunguhan itong 3? How will you deal with a hater? How will you deal with an indifferent person? How will you deal with those people who are concerned or who love you? Minsan kasi dyan tayo nalilito. Pero balikan natin itong kwento ng mga talento, merong sikreto, merong aral na tinuturo ang ating Panginoon sa atin. Una, when it comes to our haters, do not allow them to prevent you from taking what is rightly yours. Dito po sa kwento, yung hari, siya'y binigyan ng isang kaharian. Karapatan niya na maging hari. Pero yung mga tao, sabi sa kwento, ayaw siya. It was rightly his, but people do not want him. Anong ginawa niya? Siya ba'y umatras? Siya ba'y umurong? Siya ba'y umiyak? Hindi. He took what was rightly his. Karapatan niya yon. Sa kanya yon. Kahit na ayaw siya, kahit ano pang paninira ang sinasabi sa kanya, abay, dire-diretso lang siya at kinuha niya yung karapat-dapat na sa kanya. What is rightly yours? Ano ba yung karapat-dapat na makuha mo? What do we really deserve in our life? Hindi ba karapat-dapat lang tayong maging masaya? Hindi ba karapat-dapat na tayo'y magtagumpay? Hindi ba karapat-dapat na tayo ay mamuhay na payapa? Huwag pabayaan mo yung mga kaaway mo, yung mga naninira sa iyo, na sirain nila at pigilan ka makuha yung gusto mo, yung karapat-dapat sa iyo. Nang dahil ba sa kanila, hindi ka na magiging masaya? Nang dahil ba sa kanila, susuko ka na, mabibigo ka? Nang dahil sa kanila, wala ka ng peace of mind? Tandaan niyo po itong kasabihan. Nakuha ko po dun sa pelikula na In Pursuit of Happiness. Sabi po ni Will Smith dun sa anak niya, if you want something, go get it. Do not allow people to tell you that you cannot do it. Kung ano yung gusto mo, gawin mo. Huwag mong papabayaan ang mga tao, silang magdidikta sa iyo sa kaya at hindi mo kayang gawin sa iyong buhay. If you really think that you deserve it, go get it. Kung sinasabi nila na hindi para sa iyo yan, kung sinisiraan ka, huwag mo silang pakinggan. Huwag mong hayaan na pigilan kanila na makuha mo yung gusto mo at karapat-dapat sa iyo. Pangalawa, what should we do when people are indifferent to us? Dito sa ating kwento, itong hari ay may katiwala. Pinagkatiwalaan niya ng ginto ng talento. Anong ginawa niya? Tinago niya. Wala siyang pakialam. Hindi siya kamuka ng ibang katiwala na parami nila,
yung talento, yung ginto. Matuto po tayo doon sa ginawa ng hari. Ano yung ginawa niya doon sa tamad, masama, at walang pakialam na katiwala niya? Kinuha daw yung ginto at binigay sa iba. Anong ibig sabihin nun? Do not give more time and resources to indifferent people. Huwag mo na silang pag-aaksayahan ng oras at panahon. Wala nga silang pakialam sa iyo eh. Ini-ignore ka nga nila. Hindi ka na nga pinapansin, hindi ka kinakausap. Ikaw naman, kausap ka ng kausap, ikaw naman, ginagawa mong lahat para magustuhan ka, pinapatay mong sarili mo para mapasaya sila, pero nagiging miserable ka naman. Pag hindi ka pinapansin, pag walang pakialam ang isang tao sa'yo, wala kang magagawa doon. Anong mabuting gawin? Reserve your energy. Do not give it to that person. Give it to others who support you. Tama na. Sayang ang oras mo. Sayang ang lakas mo. Sayang ang kayamanan mo. Dahil meron pang iba na nagmamahal sa'yo, sumusuporta sa'yo, mas kailangan ang iyong oras, mas kailangan ang iyong lakas, mas kailangan ang iyong tulong. Amen? Sinasayang mo lang ang oras at lakas mo kung ibibigay mo sa mga taong walang pakialam sa iyo. Pangatlo, ano namang gagawin natin sa mga taong sumusuporta sa atin? Sa mga concern, nagmamalasakit sa atin? Anong ginawa ng hari sa kwento? Dahil sila ay may malasakit sa kanya, dahil sila ay nagparami doon sa ginto, doon sa talento na pinagkatiwala niya, abay, binigyan pa sila ng mas maraming kayamanan. Binigyan sila ng gantimpala. They were rewarded because of their love and concern. Yan ay ang huling paalaala sa atin. When somebody loves you, when somebody is concerned for your well-being, please shower them with love and affection. Reward them with your care, with your appreciation. Nakakalungkot po minsan kung sino pa yung mga tunay na nagmamahal sa atin, bakit sila pa yung pinagbubwisitan natin? Bakit sila pa yung inaaway natin? Sila na nga yung nagmamahal sa'yo, pinaparusahan mo pa sila sa pangit at masamang ginagawa mo. I think that is unfair. When somebody is concerned for your well-being, please reward them with love and appreciation. Bakit magulo ang ating buhay? Ay dahil napakagulo ng pakikitungo natin sa ibang tao. Minsan yung binibigyan natin ng pansin, yung mga haters natin. Minsan yung mga ayaw pumansin sa atin, sila pa yung binibigyan natin ng oras. Hindi magiging masaya at mabunga ang iyong buhay kung hindi ka marunong makitungo dito sa tatlong klaseng tao ng iyong buhay. Pakinggan mong mabuti ang aral ng Panginoon. Itanim mo sa iyong puso. Invest in good people. Invest in good company. Pag mabuti ang kasama mo, pag mahal ka ng kasama mo, magiging masaya ka, magiging mabuti ang iyong buhay.